Kakapasok lang, matindi to, nagulantang lahat, tinuldo ka na, Trillanes na shock, Barsaga, kakasuhan. Pati si Kap! Hoy! Etong balitang ito, nabibigyan natin ng reaksyon at komento, ay nagmula kay News PH. Ayan, lalagay natin sa description box sa kanyang link at pwede kang bumisita sa kanyang channel para makasagap din ng mga balitang kanyang inihahatid. At syempre, ito ang yung lingkod na si BT. Ayan welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Trillanes na nawagan na sumuporta daw po yung mga tao, ipakita raw yung nakagustuhan ng mga tao na mapakulong si Pastor Kibuloy o makontempt ni Risa Hontiveros. Kinakabahan dahil baka daw itong si Hontiveros ay yung pagtutol ni Robin Padilla ay makakuha ng suporta sa mga kapwa niya senador. Lagi siya kinakabahan. Ikaw naman, Binoy, kasi pinapakaba mo si Trill eh. Kaya nga saktong-sakto yung pangalan niya, Trillanes. Trill, nakaka-trill, thrilling na siya. Natitrilling. Parang joke lang po, joke. Few pro-Duterte senators are maneuvering to have Senator Risa's ruling recommending the issuance of warrant against Kibuloy reverse through a majority vote. Yan. We can't let it happen. Let us support Senator Risa by calling for the arrest of Kibuloy. Senators are sensitive to public opinion, kaya iparamdam natin kung ano ang pulso ng bayan. Okay, yan, nananawagan si Trillanes. Ang tanong, illegal po ba yung ginawa ni Robin? Natumutol siya. O, gusto niyo sa Senate di ba? Gusto niyo imbestigahan sa Senate, gusto niyo mapakulong sa Senate si Kibuloy. Oh, nagsalita na sa Senate. Lahat na ng tao nagsasabi ang proper na pagdalahan ng mga reklamong ganyan sa court. Proper korte. Nariyan na yung DOJ, nagsabi na sa sampanan nila. Pero ini-insist ninyo na sa Senado. O di, yung mga kaalyado ni Kibuloy, bawal ba? Gusto nyo ang kumikilos lang sa Senado? Kaaway lang ni Kibuloy? Paano yung mga kaalyado ni Kibuloy? Hindi sila Ayun nga, tama naman yun. Kasi, may proper tayong court. Ayan dapat sa court nag-uusap yan. Kung sa court yan pinag-usapan, kung sa court dinala yan, walang mga senador na magsasalita ng ganyan. Kasi syempre nakikita yung mga antay hindi lang antay kay Kibuloy Pag-usapan na natin dito pati mga antay kay Duterte na yan Okay, bakit ba naiipit si Kibuloy? Ano ba ang suma total niyan? Bakit talaga hinukay siya? Kasi kung ulitin ko kung walang koneksyon si Kibuloy kay Duterte, hindi para pag-usapan pa sa Senado yan. Hindi na para ganunin yan. Babaliwalain yan. Ang problema is mayroong koneksyon si Kibuloy kay Duterte at si Duterte ay may koneksyon kay Kibuloy. So, syempre, is magagamit yan. No? Yung paraan na yan na ginagawa nila para kung sakasakali, mapaamin o may masabi si Kibuloy about sa mga Duterte na sinasabi baka mamaya madulas yan. Paaminin lang natin ang paaminin niya. Kulitin lang natin yan. Di ba parang ganun kasi yung nangyayari? Kasi parang napaka-importanting tao naman sobra ni Kibuloy. Sobrang napaka-high profile niya naman para sa Senado pag-usapan yan. Si Kibuloy naman wala namang ninakaw na pera ng bansa. Wala naman siyang ninakaw. Hindi naman siya nakaagrabyado sa mga Pilipino. Kung meron mang kinakaso sa kanya na may mga inagrabyado siya na ganyan, is mga personal nilang problema yon na dapat pinag-uusapan sa korte, hindi niya dyan sa Senado. Kasi hindi naman naging threat si Kibuloy sa bansa natin. Kung sana ba kung naging terrorist si Kibuloy sa bansa natin o tumutulong siya sa mga terorista o pagpapaano ng bansa natin mapabagsak, yun pwede siyang gisahin o imbestigahan dyan. Kaso wala naman siyang ginagawang ganon. Ang suma total lang talaga nito is yung nangyayaring koneksyon sa kanya sa mga Duterte. Alam nyo naman siguro matatalino naman kayong mga tao. Kaya nga kayo nakarating sa ganyang posisyon May mga isip kayo. No? Alam nyo naman siguro na ang problema ni Kibuloy is pangkorte yan. Ngayon dahil sa kagustuhan ng iba na makabawi kay FPRRD, no, maibagsak ang VP Sara na may posibilidad na pwedeng maging presidente sa susunod, is gagawa ka na ng paraan para masabit man lang ng konti.
Hindi kasi, di ba, ganun naman tayo. Hindi lang naman ako yung nagko-komento. Napakarami ko nakakausap na ganyan tao. Halos iisa lang ang sinasabi nila. Nagiging komento nila. Kaya lang naman si Kibuloy, dinadamay dyan. Kaya lang naman talaga siya ginigisa dyan. Dahil gusto nilang mapalabas talaga na kasabwat si Duterte o mapalabas na may kasalanan si Duterte na madulas si Kibuloy. Sabihin ni Kibuloy na ganyan. Dawit ni Kibuloy na ganyan. Yun ang kinukomento nila. Kasi wala naman sana kayong magiging ganito na wala naman sana magsasalita sa inyo kung hindi nyo na pinapapilan yan kasi hindi yan trabaho sa Senado. Dapat yan pinag-uusapan sa korte. May tamang lugar yan para imbestigahan si Kibuloy. At dapat dun siya litisin, hindi dyan. Pwede kayong tumulong kung gusto nyo tumulong, pero sa korte nyo pa rin dadalin ang problema. Hindi dyan mismo. Kilos? Sasabihin nyo, politika? Politika yung ginagawa ni Rizal. Hindi nyo mga pro Kibuloy Duterte. Po yan. Ganun. Bakit? Pag nalaman ba natin, sasabihin ba ng Senado na guilty si Apollo Kibuloy? Hindi po. Para saan yun? Para lang ipahiya. Hindi naman korte yun eh. Sampahan nyo ng kaso. O ngayong may sinampa ng kaso, dapat itigil nyo na yan. Madodoble. Sa madaling salita, bakit takot ka kung kumukontra si Robin Padilla, mga pro-Duterte senators? Trillanes, nananawagan ka pa. Nanawagan yung mga supporter ni Kibuloy, araw-araw magrarally. Magmula ngayon, araw-araw po sila magrarally. Ilang araw yan, 1 linggo yatang rally araw-araw sa Liwasang Bonifacio. Kayo ba? Malaya naman lahat. Di tapatan nyo, di ba? Sinasabi niya, rally din sila, sinasabi ni Trillanes, we can't let it happen. Hindi natin to papayagan. Let us support Senator Risa. Correct. Malaya po itong bansa na to. Nagrarally si Kibuloy, sinusuportahan siya ng mga miyembro niya. Magrally rin kayo. Suportahan nyo rin si Senator Risa. Ano ba naman yung libo-libong kasapi ni Kibuloy? Tapatan nyo ng 30 peraso. Malaya kayo sa kung anong gusto nyong gawin. Pero sa mga sumusuporta naman kay Biloy, kay Biloy, kay Kibuloy, is malaya din silang sumuporta sa kung sino nilang gusto suportahan, kung gusto nilang suportahan si Kibuloy. Kumbaga walang agawan, walang basagan ng trip. Diba? Gusto suportahan ni Robin Padilla eh. Anong magagawa natin? Gusto suportahan ng nila Amy Marcos. Anong magagawa natin? 'Di ba? Kayo nga diyan, syempre magkakakampi kayo. Kayo nagkakampihan. O syempre, may nakakita din kayo ng kampihan. Ang iniisip kasi nila, dapat walang kakampi sa atin kay Kibuloy, Hindi lang si Kibuloy ang pinag-uusapan dito. Tingin ko lang, hindi lang si Kibuloy. No? Ang pinag-uusapan kasi dito, si Tatay Digong, ang mga Duterte. No? Kaya, medyo yung mga supporter, yung mga pro, no, na nandiyan sa Senado, na alam natin pro-Duterte, syempre, alam natin kung kanino sila papanig. Dahil kapag si Kibuloy ay ginaganyan, diretso na rin niya sagasa dun eh. Sa ano nila sa sinusuportahan nila eh. Parang ganun na rin yun eh. Hindi ha? Malaya po tayo lahat. 30 peraso. Walang problema. Ganun naman eh. Ganun ang may kalayaan. Nagrarally magtrabaho. Alam nyo, in-interview si Pangulong Marcos. Asar na po ako. Hindi dahil maka-Marcos ako. Ayan, meron pa yan sa balita eh. Nag-react din po yung PNP. Ito buti pinaalala mo yan. Ito po. Ano na ba tayo? Hindi pa, no? Pwede po namin kasuhan ng misrepresentation. Kung nagsusuot po siya ng uniforme na identifiable sa PNP, ay panibagong kaso sa illegal use of service uniform, at kung may sinisiraan pa siya ng ibang tao ay ginagamit ang kanyang account, ayon po pwede ng cyber libel. Ito pa pwedeng isang paraw na kaso kay ninyo. Yung pagpapakilala ng vlogger daw siya ng PNP. Ito. How Xiao. Ito po basahin na lang natin, baka sabihin niyo ako eh. Ayon sa general, teka muna, sino ba tong general? Samantala, tinawag ni NCRPO Chief Regional Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr. na How Xiao ang vlogger na si Nino Barsaga.
Ito po ay matapos napag-alaman na nagpapakilala di umano itong official vlogger na National Capital Region Police Office. Hindi ko po alam to na nagpapakilala pala sa ninyo na official vlogger ng NCRPO. Ala, Kap Nino, dami mo na naman problema, ha? Pero si Kap Nino, ano yan? Kumbaga, napanood ko yung ano niya, yung mga vlog niya eh. Tinitignan ko rin kasi. Hindi kasi ako dati, natutuwa ako sa mga vlog ni Kap Nino. Nakakatawa naman talaga. No, pero hindi ako natatawa dun sa mga nagbibiki-bikini siya. Parang naalibadbaran ako. Pero yung klase ng pagpapatawa niya, pag siya kanya kumakain, tapos merong mag-chat-chat sa kanya ng mga katarantado, mga kalokohan. Ayun, doon ako natatawa, tapos pagmumurahin niya. Entertaining. Pero yung ganito, Kap Nino, na medyo nagkakaroon daw ng paninirang ginagawa, is napakahirap niyan, Kap. 'Di ba? Mahirap yung pinapasok mong ganyan. Kumbaga, libelous o ganito man yan. No? Nakasuhan ka na dati, tapos ngayon, baka maging nag-trigger na naman sa iyan, para makasuhan ka na naman. 'Di ba? Manong makontento na lang kasi tayo sa pagpapasaya ng mga tao. Although, kung nakikita ka namang mali sa bansa natin, is may karapatan ka namang magsalita kahit dyan sa Facebook page mo, kahit sa ang platform ng social media. May karapatan kang magsalita, maglabas ng hinanaing mo kung ano ang nagiging kalakaran ngayon o meron kang ayaw na politiko o ayaw na tao. Karapatan mong magsalita dahil nasa demokrasya tayong bansa. Walang nagbabawal sa atin yan. Karapatan natin lahat yan. Pero yung gagawa ng ganong klase na naibibintang sa'yo, no? Yung, di ba, yung mga bayad tao, nako, napakahirap nun. No? Is wag na sanang saklawin pa yung mga ganong bagay. 'Di ba? Kasi ano na 'yun eh, parang ikaw din ang masisira. 'Di ba? Lalo na kung lumabas na totoo o ano, 'di ba? Ikaw din ang mapapahamak. O hindi mo iniisip 'yun. Kumbaga, enjoy lang. Enjoy ka lang. Kaya kasi sinasabi ko, kung may hinanaing ka, pwede kang magsalita. Pwede mo nga silang pagbumurahin kung gusto mo. 'Di ba? Ganun lang. Doon sa platform na yun. Wag mo nang saklawan pa ng iba o haluan pa ng mga ganun na hindi na natin mabanggit dito. Di ba? Ito po ay laman ng balitang SMNI. Yan, sinasabi natin mga source natin. Ayon po kay General Nartates, alam mo kung sino mga vlogger namin? Mga pulis ang vlogger ng PNC kasi pulis nga eh. Pero yung vlogger na civilian or outside sa amin, paano masasabing vlogger namin? They are on their own. Yan po, no? So, hindi po kasama si Nino Barsaga dahil mga pulis daw yung kanilang mga vlogger. Okay. Bakit ba siya kasi kayo ginaganon? Yan pa ang tanong ng ni General Nartates sa mga taga-SMNI. Supposed to be, magkakampi tayo. Sino nagpapagalaw doon? Hindi naman PNP ang nagpapagalaw doon. Ayan, may nagpapagalaw daw. Hey, yung mga bad. Di umano. Yan po ang mga source ng information ngayon ng mga vlogger ng BBM at mga tambaloslos. Siguro, hindi ko naman napapanood lahat ng mga vlogger Yung mga ilang vlogger na napanood ko, talagang binalita nila yan, di ba? Yung mga karelasyon daw ni Sara. Meron pang kang gano'n, no? Yan din ang vlogger na mahilig magtirik ng itim na kandila. Ang pogi. Pinagtirik ako na itim na kandila yan. Ako wala akong tiwala sa mga taong ganyan si Nino. Kasi nakasama ko yan Wala kaming si Nino, sikat na yan, no? Sikat na yan si Nino nung nagkakilala kami. Oo, talaga sikat yan, si Kap Nino. Talaga nilalagay niya nga siya sa mga memes Natatawa ako sa mga litratong lumalabas sa kanya Ulitin ko sikat na yan si Nino nung nagkita kami, nagkakilala kami. Minsan kami nagkita sa Baguio City. Kumain kami, uminom kami ng 2 bote ng beer, tig 2 bote ng beer. Maganda po ang naging usapan namin bilang mga parehong supporter ni Tatay Digong. At that time, supporter pa siya ni Tatay Digong. Tapos, siyempre sasama loob mo kasi wala kang pinakitang masama sa kanya di ba? Porket nagbago lang kayo ng sinusuportahan. Nag-ano siya kung di ako nagkakamali, Isko siya, ako, BBM Sara, Uniteam. Pinagtirik ako ng kandila
Sabi ko, mahirap pagtiwalaan yung mga ganitong tao. Yung hindi mo nagawan. Yung isang vlogger na sikat na, nung nagkita kami, tapos hindi mo naman, wala akong natatandaan na ginawa ko sa kanya o sinabi na masama. Pinagtirik ka ng kandila, itim. Sabi ko, mahirap pagtiwalaan. Loko talaga sa Kaya sikat gulat na gulat ako rito sa mga vlogger. Nang tambalos-los eh. Talaga, yan ang source nyo ng information. Meron kasi kaya ko sila kinakantyawan. May personal akong ano kay ninyo. Kung ako nga, wala akong pinakita dyan eh. Nagawa ko ipagtirik ng itim na kandila eh. Kaya hindi ko, pag mga ganong uri ng tao, para saan? birthday mo daw, Sir Bado. Bakit mo ko, hindi naman kita inano. Oo nga naman. Di ba? Ganda ng Hindi kita inaano. sa'yo eh. Sikat na vlogger pa yan. Nung nakilala ko, sikat na siya. Hindi niya kinakailangan yung aking impluwensya para siya sumikat. Hindi. Mas sikat pa sa akin si ninyo na nagkakilala kami. Nakakasama ng loob kung bigla kang titirahin ng sikat na vlogger na hindi mo naman inaano. Hindi kasi sa kanya parang ano eh, yung sinusuportahan niya ngayon is kung ano ang administrasyon ngayon. Yun ang susuportahan niya. Kumbaga iwas pusoy, parang nagsilbing leksyon na sa kanya yun yung nahuli siya dati. So, mayroon siyang kaso noon dati. Yung kumbaga nagsilbing leksyon, kung ano yung kalakaran ngayon is sinasayaw niya na lang. So ang tingin niya doon sa mga tao kumakalaban ngayon sa government, yung mga kinakalaban, ganyan, yung mga nagsasalita laban sa para sa akin kasi Kap Nino, hindi naman karapatan naman talaga ng mga tao kung sino man ang na magsalita, hindi naman sa kinakalaban. Kumbaga, pinaparating lang yung hinanaing ng bansa natin, yung nangyayari ngayon. 'Di ba? Sa mga sitwasyon ngayon, 'di ba? Nakikita mo naman siguro, no? Pinaparating lang ng mga kapwa mo vloggers. 'Di ba? Hindi para kontrahin. Kasi kung may magandang ginagawa naman ng ating pangulo, syempre pupurihin 'yan. 'Di ba? Katulad ko, pag may magandang nagagawa si PBBM, syempre ako pinupuri ko, balanse lang ako. Dahil wala naman din ako naririnig na salita laban ni PBBM kay BP Sara, wala din naman ako nadidinig na kay BP Sara na laban kay PBBM, kaya para sa akin is balanse pa rin. Pero lahat naman ay may karapatang magsalita at pumuna kung ano yung nakikita nila dito sa bansa natin. At least yun, salita lang. Hindi nagagawa ng kahit na ano pa. Na hihigit pa ron. Mahirap kasi pag gumawa ka ng hihigit pa ron. Delikado yun. Kaya yung mga hindi pa sikat na vlogger na nagsimula rito, bigla ka na lang titirahin. Yun yung mga problema ng mga taong gano'n. No? Sabi ko, puta mga makikitid ng mga utak ng mga to. Ayaw mo na lang kasi maghanap na lalaki araw-araw, Kap Nino. Importante sa, alam nyo, ang importante sa tao yung yung mga nagawan ka nga ng kasamaan eh. Pwede mo pang mahalin yung mga tao na yan. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay News PH at syempre nato ngayon natin ang boses na yun na kay Sir Badong Aratales. Ayan, mga katunay. Anong masasabi nyo tungkol dito sa video ang ating napanood at binigyan ng komento at reaksyon? Comment na po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.